Di ba nalala mo kayo, mas sinabi yung mga kabilang kampo na wala daw mapapakita ng evidence sa pasa? Pasa? Oo, sa pasa. Nakita niyo na po ba yung evidence ko nun? Hindi pa, hindi pa. Papakita ko sa inyo na mabilisan. Isa bata po sila. Bakit? Kasi, totoo na yung sinasabi ko eh. Ako mag-isa, laban sa kanilang lahat. Okay. Partida, ako pala po mag-isa nun. Silang lahat na lumabang. Kinaya po ba nila ako? Na-depress po ba ako? Nagpakamatay po ba ako? Una niya pong sinampal si Albert. Walang sabi-sabi, basta lang sinampal. Sabi-sabi. So, yung pag-alis mo doon, ginawa mong alibay si mama mo. Parang gano'n. Pero alam din po ni mama. Tama yung interpretation. Yes, ginawa mong alibay sa pagtakas mo. Pero alam din po niya, sabi po, Papa, sabi ko, Papa, gumunis po ba ako dito? Kukunin mo ko daw. Eh, sabi ko, may chance na ako. Saan ako pupunta? Wag na ako. Kasi ayaw din po ni mama sa akin kala. Ayaw rin? Seryoso? Yes, ayaw din po niya. Ganito po yan, meron po kami nung yung sa DSWD adoption paper. Okay. Pinipilit po niya pirmahan nila mama. Pinapapilit? Yes. Tapos, pinirmahan ni mama mo hindi? Strict to one. Gamitin ko na po yun. Papakita ko sa inyo na mabilisan. Sige. Kasi baka sabihin nila, wala pong pinapakita eh. Okay? Kasi kapag, halimbawa, picture ng pasa, paano mo mapapatunayan? Na yung pasa na yan, galing kay Tatay Tekram. Kung picture lang yan, paano mo mapapatunayan? Diba? Wala yan, guys. Kung picture lang ng pasayan, kailan yan? Kailan nangyari? Anong pinanghampas? Nasaan yung pinanghampas? Diba? Marami pa rin kailangan dyan. Hindi pwedeng picture lang, gador. Pwede mo kasing gawin dyan, is magpasa ka sa sarili mo tapos picturean mo. Okay? Pwede yun, gador. Lalo na sa'yo. Kayang-kaya mong gawin yan. Diba? Dapat may medical report pa dyan. Diba? Ngayon, kung wala kang may papakita ng ganun, walang kwenta yung picture na yan. Walang kwenta yan. Diba? So wala po yung clarify Pwede ba natin ipakita yan dito sa vlog natin? Yes po, wala pong problema Asan mo na lang sa akin. Asan yung pasa? Wala naman Buni yan eh. Buni. Hoy! Dave! Ano pa sa sinasabi mo? Buni yan! Ano yan? Buni puti. Pasa, pusang gala, buni. Teka lang Buni Ito. Buni buni. Pabilog. Teka, asan yung mukha mo? Baka mamaya pinasa ni Google Queen yan Hay! Hanapin nyo nga sa Google to. Huwag kami, Dave. Hanapin nyo sa Google to. Panigurado, pinasa to ni Google Queen. Ang kanyang ninang, Stephanie. Kumuha sa Google na naman, Ay, wag kami, Saan part yan? Dito po yan. Anong pinalo sa'yo? Yan yung pinalo pa sa akin ng steak. Alam niyo po yung pinagtusok sa mga sa tanim. Kunyari sa palay, nasaan yung pinampalo sa'yo dyan kung totoo yan? Diba? Dapat ipapakita mo yan, yung pinampalo sa'yo. Syempre, medical report. Marami ang kailangan dyan, Papa kinabahan ako sa pasa. Balag. Balag po ba talaga? Usually kasi tinutusok ko sa tanim kasi agriculture ako eh. Pag tinutusok... Agriculture ka pala. Dapat nag-agriculture ka na lang, BJ. Bakit nag-interview ka? Agriculture ka pala eh. Dapat nagtanim ka na lang. Ba't ka nag-interview ngayon? Dapat nagtatanim ka na lang. Ano po yan? Ano po yung pinakwento? Dito po yung mag-google. Natatawa po kayo. Basta ako natatawa po kasi inutosan niya po ako pumunta ng tindahan. So, okay, may kwento. Inutusan daw siyang magpunta ng tindahan. Sige. Yung story nun, bago nangyari. Yes. Sige. Dito siya po tindahan. Okay. Tapos, kasama ko po na si Albert Junior. Okay. Tapos, ito po yan. Inutusan niya bumili po ng burger. Okay, inutusan daw bumili ng burger. Ayan, burger na naman. Ito na naman yung sa burger. Burger. Okay. Sabi sa'yo po ng tindera, or nakita na list, wala. So, pumunta po si Luis. Sabi ko, boy, saan ka pupunta? So, tag po naman si Boy. Sabi, pumunta ka tatay daw. Sabi ko, Okay. Abi pa niya pasabi na, na walang burger. Okay.
Kasi Oh, parang sinisisi mo pa kay Luis. No? 'Di ba dapat ikaw yung inutusan, no? Huwag mo ipapasa sa iba. daw bus na, sabi niya. Sige daw po. Sumunta siya. Siguro nakalimutan niya po sabihin. Okay. Siyempre nagmamadali din po siya, alis siya. So okay lang naman po. So okay na. Kala ko nasabi niya po. Eto na po. Bakit hindi ikaw yung nagsabi? Anong ginawa mo nun? Imbis na bumalik ka, iba yung ginawa mo. Ikwento mo kung ano yung ginawa mo. 'Di ba? Kasi inutos mo kay Luis eh. Eto na po. Bumalik na po sila ng around 2 p.m. or 1 Okay. p.m. Bumalik sila sa bahay. Okay. Naglinis po kami ng motor. Okay. Nakita po kami ni Albert. Nang una niya pong sinampal si Albert. Walang sabi-sabi. Basta Wala lang po sinampal. sabi-sabi. Okay. Sumunod po ako. Yung umilag po ako. Yung napaganon po ako. Yung nangyari kay Albert, walang sabi-sabay nagkakarwash kayo ng motor. Sinampal Bigla, na ako. saan tinamaan si Albert? Dito po si Albert. Dito talaga? Dito po talaga. Tasaka po Tapos, nun. Yung una, sampali po. Hinilag ko pong gano'n. Dito po ako tinamaan. hinarang mo ng kamay. Kasi yung pangalaw po, dito na po ako tinamaan kasi Sa batok gumanon na. po ako. Bale, Okay. dalawang beses na yung akin. Yun bang pagsampal na yun is first time yun nangyari o madalas yun nangyayari? First time lang po yun. First time yun. Tapos, di nakita niya na po, di okay na. Nakita niya po yung tubo, yung kawayan na malaki. Yung stick na Hinagot nakasabi. niya Oh, ayan na. Pakinggan yung magiging kwento niya. pong ganon. Tapos, Tsaka niya po pinag-ampulas ni Albert. si Albert ang tinamaan. At tsaka po ako. Tinamaan ka. Yan na yung pinakita Bali, mo pa sa dalawa akin. po yun eh. Yan na yung pasa na pinakita Oo. mo sa akin. Walang So, kasalanan mo yun. Kasalanan nyo yun. Mali yung kwento mo eh. 'Di ba? Inutusan ka, and then, yung inutos sa'yo, wala. Pumunta si Luis, dumaan doon. Alam mo, nagmamadali, pero inutusan mo pa para siya magsabi kay Tatay Tekram na wala. And then, ang tanong, ano yung ginawa mo? Saan ka pumunta? Mukhang hindi ganon yung nangyari. Meron pang nangyari na hindi niya sinasabi o binabanggit. Ang tanong, pumunta ka doon sa tindahan, wala, inutos mo kay saan ka pumunta? Yun yung tanong. 'Di ba? Saan ka pumunta? Anong ginawa mo? Bakit inutos mo kay Luis? 'Di ba? Ganun lang yun. Nako. sabi-sabi kung bakit kayo pinapalo. Wala na po. Sabi niya, ba't daw kayo di kayo nagsabi sa akin? Iba yung kwento mo nung una, iba yung kwento mo ngayon. Punto ganyan. Di daw kayo nagsasabi sa akin. Antayin niyo ako makauwi mama. Sabi niya pa pong ganun sa amin. May second batch pa yun. Pero di na po ako Kasi di na po ako umuwi. Church po ako eh. Di ka na umuwi. Tapos, Si church po ako. ka na. Umuwi po ako. Nasa Nagpaano ka na? Nagpawakwak. BJ, nagpawakwak ka na. Ayan, sabi ni Sir Jason, yung burger po, para yan sa mga bisita sa mga bisita, okay? Ito daw yung pinabibili daw yung pinabibili daw na inutos kay Dave is para sa mga bisita. Okay? Si Tatay Ram po napahiya kasi simpleng utos lang po yun. Ayun naman pala. May mga bisita naghihintay, pinabili yon para sa mga bisita, and then ikaw, wala kang pakialam, hindi mo man lang binalikan kung meron o wala. And then, inasa mo lang sa dumaan na nagmamadali na si Luis. Hindi mo pwedeng anuhin si Luis doon. Kasi ikaw yung inutusan. Ang tanong kasi, saan ka pa pumunta? Bakit hindi mo nabalikan si Tatay Tekram para sabihin na wala? 'Di ba? Ibig sabihin, naghintay ng matagal. Ang hirap pag gawa-gawa kwento, halatado masyado, guys. Hindi kumpleto, no? Kapag gawa-gawa yung kwento, hindi kumpleto, hindi siya kumpleto eh. Baka parang 1/4 lang to nung totoong nangyari. O sabi ni Sir Jason, tsaka dagdag kwento yung inutos niya kay Luis. Dagdag kwento lang pala yung inutos kay Luis. Ibig sabihin, wala ka talagang sinabihan na pinapasabihan. Ayan tsaka dagdag kwento yung inutos niya kay Luis. Alam ko, walang ganon, pero confirm ko po, tapos update ko po sa iyo, Papa Bear. Ayan Ayan, i-update tayo kung totoo yung kwento niya about kay Luis na pinapasabi niya na nagmamadali si Luis, na nakalimutan daw ni Luis. Pero hindi kasalanan ni Luis yun eh.
Tulog na siya. Oo. Umuwi ka. So, humupa na yung issue na yun. Hindi na niyo pinag-usapan yun. No? Yun din po yung pumunta si Papa nung nagpapagupit sa SM. Pinapunta po. Kasi sobrang sakit po ng dito ko nung nagsumbong po. Hindi na niyo Sobrang sakit daw, sobrang sakit. pinag-usapan ng personal yung magtatayon. Hindi niyo pinag-usapan. Hindi na po. Pagkagalit po siya, hindi niya po pinapansin. Oo, binaliktad. Ikaw nga yung hindi namamansin kay Tatay Tekram. Nako. Si Tatay Tekram, hindi mamamansin, kalokohan yun. Ikaw yung hindi namamansin. Tapos papahupain lang yung away ninyo, ganun lang. Walang sorry. Hindi ka kinakausap, walang ganun. Aantayin lang na magkapansinan, ganun. Oo. Ganun po yung nangyari nun. Kaya natawa nga po ko dahil sa burger, Pero yung Dahil sa burger na naman. nangyayari na yun, kailan nga yun nangyari? ano din po yan, last year lang po. Last year lang yun. Ibig sabihin, binata Bago lang. ka na. Ano po, 7 Noon lang ginawa, bago lang. 4 na taon kayo nagsama. And then, first time magawa. Halimbawa, nagawa ni Tatay Tekram yun. First time lang nagawa ni Tatay Tekram yun. Ganun na agad yung ano mo. Reaction. Di ba? May motor Ibig sabihin, nasanay ka na hindi ka man lang nalalapatan ng kamay ni Tatay Tekram. ka na nga pala, naglilinis ka ng motor eh. So, yung pagpalo na yun, first time yun nangyari, nasundan pa ba yan o hindi na? Ay, hindi na, mga banta na po ang baa mo. Hindi na. Ibig sabihin, isang beses lang. Ilang taong kanyang inalagaan. Ilang beses kanyang binantayan, inalagaan, sinuportahan. Pero doon sa isang beses na yun yung nakita mo. Pero hindi mo nakita lahat ng effort ni Tatay Tekram para sa'yo. Sa isang pagkakamali, at totally, hindi naman pagkakamali ni Tatay Tekram yun eh. Ikaw yung nagkamali doon. Ikaw yung nagkamali doon, hindi si Tatay Tekram. Kasi ganito ba yan, hindi rin po ako natatawa eh. Binigyan niyo po ako ng privacy para gumamit ng gadgets. Okay. Ayan na naman yung kwento niya. Privacy para gumamit ng gadgets. Kasi baka mabukas niyo po. Okay. Tingin niyo ba tama po yung ganun? Like, gusto niya makita yung gadgets mo. siya makita. Sabi ko, Ano masama doon? Siya yung guardian mo. May karapatan siya na buksan yung gadget mo. So bakit hindi mo maipakita yung gadgets mo? Kasi may tinatago ka. Privacy sige po mo kung ngayon. kayo. Kung talaga. Maliban na lang kung willing ka siguro ipakita sa kanya. Pwede. Pero dahil ayaw mo, pinipilit. Ang tanong, bakit ayaw mo ipakita sa Tatay Ram mo? Di ba? Kumbaga, wala na po siyang magagawa. Kunyari, ako po, kunin ko yung cellphone. Okay. Di ba? Kung maglabanan po siya kung ayaw niyo, di okay lang po. Pero kung pumayag ako, okay lang. Okay lang, di ba? Pero kung ayaw ko po, privacy ko na, wala na pong magagawa. Karapatan mo yun eh. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Nandun ka sa bahay. Guardian mo yun. Kailangan niyang makita yun. Kahit sa akin, hindi pwede yun, guys. No? Pag hindi mo talaga pinakita yan, di ba? Kukunin ko talaga yan. Hindi totoo yung binigyan sila ng privacy. Ayan, guys. Ito po si Sir Jason. Nasa bahay po ito ni Tatay Tekram. Ito po sabi niya, hindi totoo yung binibigyan sila ng privacy. Okay, dinidebunk natin to. Ibig sabihin, sinungaling po. Nagsisinungaling na naman si Dib dito. Hindi totoo yung binibigyan sila ng privacy. Okay, wala pong katotohanan. Totoong pinapagamit sila ng iPad pero sinosurrender nyo yung iPad ng 9 p.m. Okay? Tapos anong privacy? Yung password nila sa iPad alam ni Tatay Ram. 'Di ba? So kung alam ni Tatay Ram yung password nila sa iPad, ibig sabihin walang privacy. Mas malaki yun. Ganito yung kalaki. Yung malaki. Oo. Kaya ako yung siya tuloy. Sabi niya, bubuksan mo to, babato ko sa ito. Abing ganun. Tsaka yung pinapa-open yung iPad sa kanya kasi hinuhuli siyang nakikipag-usap kay Francis that time kahit binabawalan na. Kaya pala ayaw ipakita dahil nga nakikipag-usap siya kay Francis. Hinuhuli siya. Yun naman pala. 'Di ba? Kasi mahuhuli doon at makikita na nagbibigay si Francis sa kanya ng hindi nila alam. 'Di ba? Yung pinapa-open, ayan si Sir Jason na nagsabi, at saka yung pinapa-open yung iPad sa kanya kasi hinuhuli siyang nakikipag-usap kay Francis that time kahit binabawalan na. Okay, so pinagbabawalan pala siya na makipag-usap kay Francis. Ngayon, kaya hindi ino-open ni Cargador yung iPad niya, dahil nga meron doon na contact silang dalawa ni Francis na ayaw niya makita
ni Tatay Tekram. Dahil binabawalan nga. Pero dahil binabawalan siya, hindi siya sumusunod. Matigas ang ulo. Kaya ako po, inantay ko bumato Sinungaling talaga. para lumayas na ako. Yan lang po hinaantay ko eh. Para Tapos? lumayas na, kaso di mo ito binato eh. Gusto pa niya palang batuhin siya. Hinihintay pala niyang batuhin siya ni Tatay Tekram para lumayas. Naghihintay na lang siya ng mali ni Tatay Tekram para mayroon siyang idadahilan para lumayas. Ayan, kita natin. Napakasutil po, no? Okay. So, kailan nag-ship yung ganong samahan ninyo? Kailan nagbago yung ganong samahan ninyo na, kasi sabi mo, 16 years old ka na nung mangyari yan? 17. Kailan naging ganon yung, kasi sa mga content naman ninyo, hindi naman namin nakikita ang ganon. Kailan naging ganon? Simula ba o nung nag-17 years old ka lang? Hindi mo, tagal na rin pong gano'n. Matagal lang ganon. Yeah, Ganon talaga yung pakikitungo niya sa'yo? Ganon yung pagdidisiplina niya? Walang salisalita? Basta lang... po. Tapos Tapos pasing ka din ng bangko? Pabato niya po sa akin. Yung isang ganyang bangko? Ngayon. Grabe. Pawa. Anong pakiramdam mo Bangko daw. nung time na yun? Sa akin po, nantay ko lang po para makalayas na ako. Bangko daw. Hinihintay. Nangulangot ka pa. Oo, Sir Jason, walang salisalita daw. Naniniwala ba kayo doon na walang salisalita? Grabe. Walang salisalita, apakasinungaling. Diba? So, maraming butas dito, guys, no? Na, grabe to si Dave, no? Hindi ako maniniwalang wala salita-salita, no? Hindi ako naniniwala. Inaano ka nga eh. Dinidisiplina ka nga eh. May mali kang ginawa. Siyempre, sasabihan ka niyan. Bakit ganyan? Diba? And then ikaw pala, hinihintay mo pa. Kumbaga parang tinitrigger mo pa si Tatay Tekram. So sinasadya mo para saktan ka. Sinasadya mo maging matigas ang ulo para saktan ka ni Tatay Tekram para lumayas ka. So ibig sabihin, nakikita ko dito ay sinasadya mong i-trigger si Tatay Tekram, sinasadya mong galitin si Tatay Tekram para makalayas ka na. Kasi yun yung sinasabi mo, hinihintay mo lang. Ibig sabihin, ginagalit mo talaga siya. Gumagawa ka talaga ng way para magalit si Tatay Tekram sa'yo. Para lumayas ka. Tama ba yung ganun? Na pwede mo namang sabihin na aalis ka na lang. Hinihintay mo pa na gawin sa'yo ni Tatay Tekram yun para lumayas ka. Diba? Parang napaka-weird nung ganung mindset. Diba? Ang weird nung ganung mindset na parang traidor talaga. Isip traidor talaga to, guys, no? Kasi kung ikaw, tinitrigger mo si Tatay Tekram para saktan ka niya, para makalayas ka na, yun lang yung hinihintay mo. Yan din tingin ko, Papa Bear, kasi after siyang kausapin at disiplinahin, ilang weeks lang may bago na namang siyang kasalanan. Diba? So, ibig sabihin na, Sir Jason, tinitrigger niya talaga si Tatay Tekram, humahanap siya ng butas, na maibabato niya kay Tatay Tekram para lumakalaya siya. So, ibig sabihin, walang kasalanan. Maliwanag na walang kasalanan si Tatay Tekram dito. Maliwanag na hindi siya yung gumagawa ng way para masaktan si Dave. Kundi, mismong si Dave na po ang gumagawa ng way para matrigger si Tatay Tekram, magalit siya, magawa ni Tatay Tekram yung hinihintay ni Dave na gawin sa kanya. So kung gano'n naman pala, ang punot dulo dito sa nangyari na ito is si Dave. Kumbaga parang gusto niyang saktan siya ni Tatay Tekram and then lalaya siya and then irereklamo niya. Kumbaga babalikan niya. Traidor yung galawan. Tingnan nyo guys ha. Traidor yung galawan niya. Yun yung naano ko ha. Pampasin ka din ng bangko? Pabato niya po sa akin. Yung isang ganyang bangko? Tingnan yung sagot ha. Grabe. Tanong yung sagot. Anong pakiramdam mo nung time na yun? Sa akin po, nantay ko lang po para makalayas na ako. Hinahantay niya lang para makalayas. Ibig sabihin, malinaw, na gusto niya rin yung ginagawa. Gusto niya rin yun. Kaso si Tatay Tekram, nagpipigil talaga. Kahit na anong gawin niyang pang-trigger kay Tatay Tekram, pinipigilan niya. Paamba-amba na lang talaga. Kung totoong inaambahan siya. Kasi, ikaw, hindi naman magagawa ni Tatay Tekram yun kung hindi mo iti-trigger. 'Di ba? Kung hindi ka gagawa ng way para gawin niya yun. 'Di ba? So, maliwanag na hindi gusto ni Tatay Tekram yun. Ang may kagustuhan nun is itong batang kargador.
Hinihintay niyang gawin yon para gumawa rin siya ng action. Baka may nagturo din sa kanya. Hinihintay niyang gawin yon na masaktan siya para may ano siya na lumayas and then pwede niya ring ireklamo. One the reason kaya pinasama ako ni Tatay Ram sa kwarto nila para i-supervise at pangaralan kasi hindi na rin alam ni Tatay Ram gagawin sa kanya. Kaso sumama loob niya sa akin pag pinagsasabihan ko. Yung pag pinagsabihan mo, sasama ang loob. Grabe. Yung pinagsasabihan mo lang, sasama ang loob. Diba? Ano na yan? Nonsense na para maging kasama nyo pa yan. Nonsense na talaga para maging kasama nyo. Ibig sabihin, wala na talaga. Wala nang pag-asa. Kasi, mapapasama na talaga kayo dyan. Kasi kung siya yung gagawa ng way para mapasama kayo, okay, katulad yan, hinihintay lang pala niya. Hinihintay lang niya lang. Kumbaga parang bitag eh. Binibitag niya kayo. Binibitag niya kayo sa kanyang mga plano. 'Di ba? And then pag kumagat kayo sa bitag, yari kayo. 'Di ba? Napakatindi nito, guys. Kasi kung paulit-ulit na yung nangyayari na kasalanan para matrigger si Tatay Ram para magalit sa kanya, wala na, ibang usapan na 'yun. Talagang sinasadya na 'yun. Para may reason ka na para umalis. Tapos ito rin po yan. Para may reason ka na para umalis. 'Di ba? So siya lang talaga yung naghahanap ng rason para umalis siya. Doon ginawa mong alibay si mama mo. Parang Pero gano'n. alam din po ni mama. Tama yung interpretation. Yes, Ginawa mong alibay sa pagtakas mo. Pero alam din po niya, makasabi ko mama. Una po kasi ganito yan. Di po ako So ibig sabihin, umalis ka na talaga, no? Nang hindi mo kinakausap si Tatay Tekram. Kumbaga, nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka pa rin dahil lang nag-alibay ka eh. 'Di ba? Nag-alibay ka. Lumayas ka pero iba ang sinabi mo, nag-alibay ka. 'Di ba? Nagsinungaling ka pa din. Kaya umalis po ng May 16 na po. Nakaplano na 'yon, nakaplano. Nakaplano na po yan, sabi ko. Pero Nakaplano na ha. Ayan, plinano na talaga pala. Ibig sabihin pinagplanuhan na. Pinagkaisa nila si Tatay Tekram, malinaw. Maliwanag na pinagkaisa nila si Tatay Tekram. matagal na po, sabi ko, man, yung una dito, explore na ako. Sabi lang ni mama, nandito niyo, ganito. Tapos ganito. Sabi po, Papa, sabi ko, Papa, gumunis po ba ako dito? Kung kunin mo ako daw, sabi ko, may chance na ako. Ayan, di ba? So, si Francis talaga ang sumalo sa kanya. Okay? So, naghanap talaga siya ng malilipatan niya, ng mapupuntahin niya. Sinigurado niya na meron siyang mapupuntahan. Sabi po, Papa, sabi ko, Papa, gumunis po ba ako dito? Kung kunin mo ako daw, sabi ko, may chance na ako. Kasi napupuntahan ako. Siyempre, iniisip mo rin yung titiran mo eh. Tapos sabi po ni Mama, sabi ko, Ma, kunin mo ako dito. Sabi ko, magbabakasyon ako siya for 3 days. Tapos, pupunta na ako kay Papa, hininong. Okay. Sige ka, basta kung di ka papahamak, kung saan mo gusto. Hindi lang ako, di na. So, sinuportahan ka din ni Mama mo sa time? Kasi ayaw din po ni Mama sa akin kala. Ayaw rin? Seryoso? Yes, ayaw din po. Okay, so lumabas dito na ayaw din pala ni Apple, yung nanay niya, si Apple, no? Ayaw daw ni Apple, nung nanay niya, na nandun siya kay Tekram. Okay? So kung ayaw pala ni Apple na nandun siya kay Tekram, bakit nandun siya kay Tekram? Bakit hindi kinuha ni Apple? Parang mayroong mali eh. Sa tanagal-tagal na yon, na yung Apple pumayag siya na nandun kay Tatay Tekram, may vlog-vlog pa. Pero nabanggit ni Dave na ayaw din pala ni Apple doon. Pero bakit pumayag si Apple na nandun si Dave sa Manalasas family? Parang may mali. Something fishy. Parang may mali doon ah. Bakit? Mama. Hindi siya comfortable. Kasi ganito po yan, meron po kami nung yung sa DSWD adoption paper. Okay. Pinipilit po niya pirmahan nila Mama. Pinapapilit? Yes. Tapos, pinirmahan ni Mama mo hindi? Ayaw niya? Bakit kaya? Ano kaya nakikita ni Mama mo? Hindi ko rin po. Hindi rin alam mo. Hindi pa po nakaka-part pa eh. Tapos yun po, hindi naman alam sa amin. So may adoption paper daw na hindi pinirmahan ni Nanay Apple. Yes, pinipilit daw Sir Jason na pirmahan ni Nanay Apple yung adoption paper. Okay? Ayan pa rin ha. Mayroon pang paratang na pinipilit na mimilit daw. Okay? Tekram. Dapat ay tuwing alis kami kasama ka. Opo, kunyari. Gusto po nila, pag pumunta ko naman nila, uwian. Balikan lang? Balikan lang mo. Hindi pwede magtagal? Hindi pwede magtagal. Pasama nga daw po sa akin si Kuya August eh. So yung freedom mo as a teenager, yes, nawawala. nawawala? Hindi po yung kasi
Pag nag-asawa ko, tsaka ako magagawa yung mga pag-teenager ko. Tingnan yung mga food. Saka, besides, mama mo yun eh. Parang kahit magbakasyon ka doon ng 1 buwan, okay lang dapat yun. Dapat okay lang sa kanila, kaso wala silang magagawa. Kasi magulang mo yun eh. Sarap yang